Okay. Kapag nag-throttle ka guys, talagang ano eh, meron siyang ibubuga eh. Ayan o. Number 1 scooter in the Philippines guys, Honda Click. Kahit saan ka tumulog guys, at daming click, diba? Endrino, ayan. Ganda. Ganda ng ganda eh. Okay guys, what's up? It's Natsumoto here guys, and today guys, nasa harapan natin ngayon ay ang Honda Click 125 version 3 guys, na SE guys, special edition. At guys, pag-uusapan natin ngayon guys kung sulit ba kumuha ng Honda Click 125 ngayong taon, kahit na marami na siyang kakompetensya guys. Mas dumami na ngayon yung motor, di ba? At guys, pag-uusapan din natin guys, na sulit ba na kumuha ng SE kesa sa standard guys na Honda Click. Sa ngayon ay kung saan muna tayo mapadpad. At Honda Click ay number 1 scooter sa bansa natin guys, dahil guys, kahit saan ka tumingin guys, napakaraming Honda Click, diba? Kahit saan sa bansa natin makakita ka nyo, puro Honda Click ang makasabay natin sa daan yan. At titingnan din pala natin yung kanyang fuel consumption guys, no? Tignan natin ang kanyang fuel consumption at kamusta ba siya sa power niya compare sa ibang scooter na 125 category guys na scooter. Sa ngayon guys, hindi masyadong kita kasi naka aftermarket na siya na cover na may pagka tawag dito Carbon Lodi. ay guys pala, pangalan ng motor na to nakalimutan ko sabihin, Zeus. Yan ang name ng motor niya, Zeus. At ang tinatakbo pa lang niya guys ay 3,800 guys. Okay, kaya umpisa na natin guys. Yan. Sana guys hindi umulan kasi medyo makulimlim. Okay. Pag-usapan naman natin guys yung kanyang power guys. Sa lakas guys, tawag dito, masasabi ko na may ibubuga siya, no? May lakas siya, hindi siya, kung pagkukumparahin ko sila guys ni UI, yung kay Mami Deer, kahit parehas sila ng engine guys, medyo mas malakas to ng Bagya. Mas malakas siya kasi naano mo naman kahit pati sa overtaking power niya, kapag nag-throttle ka guys, talagang tawag dito, meron siyang ibubuga eh. Ayan o. May ibubuga din sa lakas guys eh. Although malaki din naman yung diferensya ng horsepower nila ni UI eh, no? Ang horsepower nito guys nasa 11 eh, di ba? 11 horsepower, tapos ang kanyang maximum newton of torque guys nasa 10.8 kung di ako nagkakamali. Yung kay MIUI guys nasa 9.8 yung maximum newton of torque, saka pati sa horsepower halos 9 eh, 9.6 kung di ako nagkakamali guys ha. Yun pa lang medyo malaki na ang diferensya nila eh. Saka guys, speaking sa sa mga gusto ko naman kay Honda Click, siyempre sa design talagang Honda Click, di ba? Sa design okay din eh, di ba? Napaka OG ng design niya eh, no? May pagka-resemblance siya kay CBR
may pagka-resemblance sa CBR, no? Na scooter type. At sa isa din sa mga nagustuhan ko dito guys, yung suspension niya eh. Kung pansinin nyo yung daan dito guys, matagtag. Pero yung suspension niya sa likod guys, nagustuhan ko. Hindi naman siya sobrang tagtag, sakto lang. Oh. At syempre, yung pagka magaan niya guys, sa timbang niya naman na may bigat na 112 kg guys, okay na yun para sa 125. Medyo yun guys, click, diba? The number one scooter and click, number one scooter in the Philippines guys, Honda Click. Pagdating guys sa category guys ng 125 talagang ano eh, namamayag pag click, ayan, click din yan eh. Diba? Ayan, click, kahit saan ka tumingin guys, ang daming click, diba? Talagang hindi pwedeng hindi mo makikita sa daan si Click kasi talagang siya yung number one scooter sa category ng 125 guys. Talagang tingin ko naman si Click, no? Talagang marami. At yun nga guys, no? Balik tayo dun sa pinag-usapan natin. At sa power niya, sakto lang din yung power na binibigay niya guys. Hindi ka naman click, diba? Sa power niya, meron siyang ibubuga guys. Dito medyo straight way, susubukan natin. Hindi lang natin kita guys yung speed meter niya dito kasi madilim siya. Testing. Dito guys yung nakuha 115, umabot siya ng 115 guys. Yun guys, ano pa ba ang nagustuhan ko? Siyempre yun nga, nimble, magaan. Tapos madaling isingit sa traffic. At sa tipid ng gas makikita natin, pero ayon sa may-ari ang kanyang gas consumption guys, naglalaro siya sa 47 to 50. Siyempre matipid na yun para sa 125, diba? Napakatipid na yun. Sabi nga nila take 125 ay the game changer. Talagang game changer siya. Isa rin sa mga nagustuhan ko sa kanya guys, talagang pumukaw sa mga mahilig sa motor, kahit hindi naman siguro hindi, yung may alam na sa motor, tama, mas pipiliin nila to kasi naka-liquid cooled. Yun ang isang bentahe niya guys, no? Para sa 125 na naka-liquid cooled, diba? Parang hindi ko lang sure guys, comment kayo kung si Click 125 ay lang ba ang naka-liquid cooled guys na 125cc. Hindi rin ako sigurado. Pero parang siya lang, no? Para sa 125 na naka-liquid cooled. Yun ang advantage niya rin sa iba. Kahit ilong ride mo siya, hindi ka basta mag-iisip na ay baka mag-overheat, no? Kung naka-air cooled ka. Pero yun lang, medyo mas ma-maintenance siya guys, kasi mas medyo magastos siya guys pagdating sa maintenance, no? Kasi naka liquid cooled ka, bibili ka pa ng coolant, yung gano'n, di magpapalit ka ng coolant kada isang taon, gano'n, di ba? Sa air cooled naman
lilinisan mo lang. Kaya palinis mo, ganon. Pero pares naman silang may advantage saka disadvantage, di ba? Yun yung isang bentahe ni Click di ba? Naka-liquid cooled siya, tapos ay matipid din siya sa gas, di ba? Dito tayo. No engine, no helmet. Kailangan may helmet kayong papasok dito guys sa New Clark dahil bawal walang helmet. May tip dito po. At ito guys, sa paahon nito, no, papahon ko siya. Oh, lakas niya. Lakas niya umangat. Diba? Kita nyo rin naman yung click na yun, bilis, diba? Lakas niya umangat. Ganda. Ganda ng view, makulit. Pero gantong yung panahon, gantong klima guys yung ano. Yung maganda magmotor, diba? Gantong klima, no? Na sakto lang, diba? Hindi mainit at hindi rin umuulan. Diba? Ang ganda. Laki niyan eh. Oh, haba ng hatangan niya. Sa power niya guys eh, meron talaga sa power eh. Overtake tayo dito. Dito sa kanyang compartment, no, may charger port na tayo dyan. Mamaya ipapakita ko. Ganda ng ganda eh, no? Pag mag-rides ka guys, no, tapos ganito yung view mo eh, no, yung nature. Napapaligiran ka ng bundok. Guys, no, andito na tayo. Tingnan natin yung fuel consumption natin, no, since kahapon nagamit ko siya. Ayun guys, nag-average tayo ng 47.5 guys, kilometer per liter guys. May tataas pa to guys pag naibiyahe ko to ng mas malayo, no. Kaya pa tong tumipid ng 50 above, sigurado yan guys. Kaya yan, may titipid pa to. At yun guys, balik tayo sa usapan, no? Yung mga nagustuhan ko sa kanya guys, no? Unang-una sa akin, sige, balikan natin. Una yung looks, diba?
may kasama ako. Ayun, oh, sumama siya sa akin sa biyahe. Unang-una guys, yung looks, napaka, tignan nyo naman, oh, di ba? Pogi niya, no? At nga pala guys, aftermarket na tong kanyang side mirror. Sa panel, lagyan na ng cover. Yan, tapos ito guys, aftermarket din to. Itong protector sa turning light niya. At sa lalagyan ng plaka guys, meron din siyang nilagay ito. Itong parang ano na to, yung parang glass na yan, na protection sa plaka niya, no, para hindi mayupi daw. At yun guys, no, balik tayo. SE version yung hawak natin, special edition ng 2024. Halos mag-iisang taon pa lang tong motor sa kanya, dahil 2024 niya nakuha ito ng, hindi ako nagkakamali, December. At yun guys, no, yung nagustuhan ko sa kanya, unang na syempre yung looks. Tignan mo naman, no, angas talaga, no. Yun, inulit ko lang eh. May pagka-resemblance siya ng Fireblade, di ba? CBR Fireblade, no? At pangalawang nagustuhan ko sa kanya guys, syempre ito, dahil naka-liquid cooled siya guys, no, hindi siya naka-air cooled. Yon. Pangatlong nagustuhan ko sa kanya, suspension. Gusto ko yung suspension guys ng Click. Oh, naglalaro siya, maganda yung suspension niya, hindi siya matagtag. Yun yung aking pangilan na looks. Ayun, pang-apat guys, syempre tipid siya sa gas kasi simula napunta sa akin to guys, hindi ako nagkakamali 4 days na, ay hindi, 3 days siguro, 3 days ngayon yung kinarga ko sa kanyang full tank. Until now, full bar pa din eh, full bar pa rin. Di ba napakatipid? Nakakailang kilometer na rin naman ako, no, simula paikot-ikot. At na gusto ko sa kanya dito sa version 3 na Click na 125, no. Hindi ako nagkakamali, version 3 to, dahil meron na siyang charging port guys dito. Ayun guys, may charging. Ayan, kung pansin nyo, may charging port na siya dito. Ayun, oh, naka-ready na rin siyang USB guys, USB na agad. Diba, hindi ka nagagamit ng converter tulad kay Aerox natin, no. Dito naman tayo sa usapan na to guys, no. Sulit ba kumuha ng SE guys kaysa sa standard? Ito guys, kung mag-SE kayo, sa mga naka-SE, ito naman yung pinagkaiba sa standard, na ang kulay nito ay pearl acrylis ba yun? Pearl acrylis gray. Marami rin naman siyang kakulay na ganito guys, no? Pero ang pinagkaiba nila, malalaman nyo pag naka-SE kayo, syempre dito sa mugs, diba? Pansin nyo yung mugs nya, oh, iba yung kulay, diba? Iba ang kulay. Yan, saka dito sa may grab, ito sa grab bar nya guys, no, para sa mga OBR nyo, iba ang kulay. Kasi kapag standard, black lang yan, pati yung mugs black. Saka dito sa may front fender tapaludo niya, ito black. Ay hindi, sa SE guys black. Sa ano, alam ko gray din yata, kung di ako nagkakamali. Sa SE at sa standard guys, ang SRP niya ay 81,900 kung di ako nagkakamali. At dito sa SE guys, 84,900. Sa tingin nyo guys, sulit ba na mag-SE kayo? Same engine dun sa standard, same parehas lang. Pinagkaiba lang nila ay kulay sa mugs, sa grab bar, banda dito, sa may clearance na sa harap, tapaludo. Tingin nyo, worth it ba guys na dagdag ng 3,000 pesos para sa special edition? Or mag-stay kayo sa standard kung kayo kung first time nyo kukuha ng Click? Daming nagra-rides papunta siguro sila ng Sitio Baag. Sa akin guys personally, depende naman yun sa akin. Palagay ko sulit siya
kung mag-SE ako para sa 3,000, kung may sobra akong 3,000, para sa akin sulit siya dahil mas unique ka sa daan dahil nga napakaraming nakaklik di ba? Kahit isang katumingin nakaklik. At yung stock size niya, ayan. Sige, tignan na rin natin. 6 pala nagustuhan ko sa kanya dahil sa braking system niya, guys. Naka combi brake siya, no? Mas kahit pa paano dagdag safety yun. Yun yung stock tire niya, guys, oh. Naka 100/80 sa likod at sa harap, guys, naka 90/80, guys, na naka MVF Star Japan Technology. Ayos, no? Yun nga, matipid siya sa gas. Doon din ako bumilib, no? Napag-balance ni Honda yung power niya at tipid sa gas, no? Siyempre, alam naman natin, Honda is Honda. At sa durability, guys, sa tibay, hindi na tayo magkakaila, no? Siyempre, Honda yan, matibay talaga yan. Swerte na lang yung mga may na-encounter na pagkabili nila na yung mga parang factory defect. Dito pala tayo sa negative. Isa lang yung nakita ko sigurong ayoko sa kanya. Isa lang, no? Alam, parang kahit sa version 3 yata na ito, itong bago. Hindi ko sure, pero alam ko ang battery. Tama, andito pa din yung battery sa baba, sa footboard. Ito lang ang isang nakita kong ayoko kay Honda Click, guys, no? Sana sa mga nilabas nilang bago, pati ngayong 2025, sa mga bagong color scheme, sana kahit pa paano nung in-upgrade nila, di ba, nilagyan yung charger port, sana yung battery, guys, inangat na lang nila, nilagay na lang nila dito sa may compartment, no? Ayan, ito. At yun, guys, no, nakalimutan ko na naman sabihin, no? Yan, makakalimutin na ako, isa rin pa na gustuhan ko, no? Siyempre yung compartment niya, no, malaki, oh. Kasya yung half face, pero may kasya ditong full face, guys. Depende sa size, saka sa shell ng helmet, kasi meron akong yung isa kong tropa na naka-click na kulay blue, kasya yung full face niya dito, pag mapasya sa bahay. Tapos yun, yung tangke din niya, guys, isa na gustuhan ko. 5.5 liter, guys, yung tangke. Ikumpara natin kay MIUI na 4.2 lang, guys, di ba? Yun, kaya talagang wala kang masasabi halos kay Click, eh. Sa lahat ng sa category niya na 125cc, guys, na scooter, talagang lamang na lamang siya, no? Pinag-isipan talaga ni Honda yung pag release nila dito. Talagang pinag-isipan nilang mabuti, no? Na ano kaya ilalabas natin, dapat syempre ahead na, no? Naka-liquid cooled ka na, medyo malaki na ang gas tank para sa 125, guys, medyo mas malaki ang compartment sa looks, di ba? At pero isa lang hindi nila pinag-isipan na ayoko sa akin, tingin ko, yung battery niya sa ibaba. Yun lang yung nakita kong ayoko sa kanya, guys, kasi alam niyo naman dito sa Philippines, dahil puro tayo binabaha, dahil sa binabaha na nga tayo, no? Lintik pa yung flood control na yan, no? Basic yan, Ito ba, yun lang naman ang ayoko sa kanya, guys, yung battery niya sa baba. Yun lang. Kung bibili kayo, guys, ng mga first time owner ng Honda Click, sa tingin nyo, sulit ba na mag SE kesa sa standard? Well, yun nga, depende yan. Kasi yung iba mas gusto siguro ng standard dahil mayroon silang sobrang pera, yung setup nila, papakulayan nila yung mags, di ba? Papakulayan nila yung mags at kung ano-ano pa na kaya nilang i-upgrade sa motor. Yung iba naman na okay na sa gantong setup, konting retouch lang, tulad nito, lagay lang siya ng aftermarket na ganito, at ito, yan, ganyan, yan, simple lang, di ba? Guwapo, di ba? Yan, guys, ang pangalan niya ulit, Zeus. At guys, nagpapasalamat ako kay Utolmen, no, na pinahiram niya tayo ng Honda Click niya na SE. Pogi, di ba, guys? Tignan mo naman, lakas niya maka Fireblade, may pagka-resemblance siya kay Fireblade talaga. Ayun, guys, palagay ko, nasabi ko naman na siguro lahat, kahit pa hiwa-hiwala yung mga nabanggit ko, no? Sabi ko na lahat.
At dun naman sa kung sulit ba na mag SE kaysa sa standard guys, iiwan ko na lang yan sa comment section sa baba kung sa tingin nyo sulit. Pero sa akin sulit kasi medyo unique ka sa daan, sa totoo lang medyo, kasi tulad nga sinabi ko, napakarami ng click guys na tumingin. Click talaga lahat ng makikita mo sa daan, no? The number 1 scooter in the Philippines sa kategory ng 125cc guys, Honda Click ay yun lang guys. Palagi ko nandito na lang ang ating video guys. Sa lahat po ng umabot guys dito sa dulo ng ating video guys, marami pong salamat sa inyong lahat. At sa mga nag-subscribe na guys, no, marami pong salamat sa inyong lahat. Kahit walang kakontent yung video natin, nanonood kayo, marami pong salamat guys. At sa mga bago pa lang guys, welcome dito sa channel natin. At huwag niyo po kakalimutan guys na i-like and i-subscribe na rin syempre yung channel natin. At i-share na rin yung video para dumami tayo guys. At yun lang. Thank you ulit guys. Thank you for watching guys. See you sa next vlog. Ayun, Honda Click ulit, diba? See you sa next vlog guys. Sayonara. Peace. Peace guys. Peace. I'm out guys.